Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News. Sabi dito, Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro formally requested the government of Iran to designate the country as a non-hostile country and ensure the safe passage of Philippine flag vessels and oil shipments, according to Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Secretary Lazaro and Department of Energy Secretary Sharon Garin met with the Iranian ambassador to the Philippines, Joseph Ismailazadeh. So, hostile o hostile, hindi ako marunong sa pronunciation, yung hindi daw kalaban, wala siyang pinapanigan, para bang kung non-hostile ka, neutral, di ba ganon? So, una, sana magtagumpay ang hangaring ito ng Marcos Jr. administration. Sana papayag ang Iran na i-designate tayo na neutral or non-hostile at padaanin ang ating mga barko sa Strait of Hormuz para magkaroon tayo ng sufficient supply. Sana nga. Kailang real talk lang, kung tignan mo yung reality on the ground, parang malabo. Ang tanong, meron bang presensya ng American soldiers sa Pilipinas? Kung ako ang Iranian government, yung, of course, yung ambassador dito, tanggap niya yung request, ipapadala niya yung request, ang decision, yung Iranian leadership, hindi yung ambassador dito. Consider nila talaga bang non-hostile ang Pilipinas? Ayan, yan ang discussion. Okay, senaryo lang ito na nakikita ko baka pwede, may posibilidad na i-allow tayo na makadaan. Kaya lang, may mga kondisyones. Anong nakikita kong kondisyon? Yung mga EDCA sites. Compromise. Sasabihin ngayon ng Iran, we can designate you as non-hostile or neutral with the condition na paalisin nyo ang mga EDCA sites. Paalisin nyo yung US Typhoon Missile Defense System. Pag nagawa nyo yan, no problem. Ano kayo? Libre na kayong dumaan sa Strait of Hormuz. Yan yung nakikita kong posibilidad na i-reply ng Iran sa request ng Philippine government. Pagdating na ngayon, ano ngayon ang reply naman ng ng Philippine government? Sa kondisyon na paalisin ang yung bang i-cut off nyo muna yung ties nyo with US in terms of military ties lang hindi yung economic, cultural, whatsoever. Yun lang. Para totoong non-hostile kayo, dapat walang presensya ng American forces sa Pilipinas. Ano ngayon? Anong gagawin ng Marcos Jr. administration? Kaya ba niyang paalisin ang mga Amerikano sa Pilipinas? Yan na ngayon ang malaking problema. Diyan mo na masusukat ang strength ng leadership ng nakaupo ngayon. Kasi naiipit siya Again, dito ko nare-realize na
foreign policy matters much. Kung maibabalik lang natin ang panahon, ang presidente ngayon, senaryo lang ang presidente ngayon, si Tatay Digong, na ang foreign policy niya is friends to all, enemy to no one. Hindi siya dumikit, hindi siya nagpadikta, hindi siya nagpahawak ng leeg sa Amerikano. Mayroon ba tayong ganitong problema? Malapit niyang kaibigan, President Xi ng China at President Putin ng Russia? Padadaanin ba tayo? I think so. Walang problema. Kasi nga, ang Iran, kaibigan niya ang China. Ang Iran, kaibigan niya ang Russia. Ganyan lang yan, yung friendship. Kaya lalo kong na-appreciate ngayon yung diplomatic prowess o wisdom ni Tatay Digong. Tama yung style niya. So ito ngayon, I'm sorry to say na wala, mahina ito ngayon. So, sana pagbigyan tayo ng Iran na walang kondisyonis. Sana pagsabi na, okay, we love the Philippines. Maraming mga Iranian students nag-aaral sa inyo, taking up medicine, dentistry, or whatever. No problem. Request granted. Daan kayo sa Strait of Hormuz. Nako, pag ganyan ang mangyari, sasaluduhan ko, pasasalamatan ko ang Marcos Jr. administration. Kailang, I'm sorry to say, suntok sa buwan ito. Kasi ang Iran nag-iisip yan. Hindi naman sila otso-otso. Kung ako pa ang ano dyan, kung ako negotiator, wag nyo naman kaming gawing otso-otso. Bakit namin kayo i-declare na non-hostile kung nandyan ang mga Amerikano sa inyong? So, good luck sa administrasyon ng Marcos Jr. Sana magtagumpay sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang atop sa natagaan na mo og yero nga mga silupin lang in town. O kini ang iyang atop nga yero nga lata na gyud kaayo. Nga dagko na kayo og buslot. Makita gyud nato nga dako na gyud siya og mga buslot tungod sa gidugayon na nga ilang mga atop. Og karon mo pod ni ang yero nga among ginahatag sa mong gitaba nga ilang iatop karon. Ano ka inilayasin ka? Gano'n ni mga balay din eh. Buyudan o dyan. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatapang nga yero. So na pulihan na gyud tong ilang mga atop ganina. Sa naghatag og sin og salamat pod sa Ginoo nga dili na sad mi maulanan kay natagaan nami og sin. O so pila na dayto ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na og mga buslot na. 13 na katuig ang among atop. So 13 na ka tuig. So dugay na gyud. Oo.
Oo. So salamat kaayo. Salamat sad